kahabaan ng Birbania, may isang hari na namumuno na ang ngalan ay Don Fernando. Ang kabiyak ng puso nito ay si Doña Valeriana. Ang kanilang pagmamahalan ay biniyayaan ng 3 anak na lalaki. Ang panganay ay si Don Pedro. Siya ay palaban at matapang. Si Don Diego naman ay malumanay at ang bunso naman ay si Don Juan na mayroong pusong ginintuan. Isang gabi, habang natutulog si Haring Fernando, siya ay nanaginip ng masama. Napanaginipan niya ang kanyang bunsong anak na si Don Juan, na di umano'y nililo. Sinaktan at pinatay ang 2 tampalasan na naging sanhi upang siya ay magkaroon ng karamdaman. Aking mahal, anong nangyayari sa iyo? Agad na ipinatawag ng mahal na reyna ang pinakamahusay na manggagamot sa Birbania, ngunit hindi nito matukoy ang sakit ng hari. Kinalaunan isang ermitanyo ang dumating. Mahal na Reyna, malala na ang sakit ng mahal na hari. Ang tanging makapapagaling lamang sa kanya ang awit ng ibong Adarna. Ngunit saan natin mahahanap ang ibong Adana? Kailangan umakyat ng bundong Tabok, kung saan dito makikita ang isang napakagandang puno ng Fredas Platas. Doon lamang dumadapong ibong Adarna. Unang naglakbay ang panganay na anak na si Don Pedro upang hanapin ang ibong Adarna. Sa kanyang mahabang paglalakbay, nakarating siya sa isang napakagandang puno at doon ay napagpasyahan niya magpahinga. Ang punong ito ay sobrang napakaganda. Mainam siguro dito ako magpahinga. Habang nagpapahinga si Don Pedro, ay siya naman pagdating ng ibong Adarna at nagsimulang kumanta. Mahimbing na nakatulog si Don Pedro dahil sa magandang awit ng ibong Adarna. Ngunit nakagawian ng ibong Adarna dumumi pagkatapos itong kumanta. Napatakan ng dumi si Don Pedro kaya ito'y naging bato. Dahil sa hindi pag-uwi ni Don Pedro sa Birbania, nag-alala ang hari. Kaya sunod na inutusan niya maglakbay ang ikalawang niyang anak na si Don Pedro upang hanapin ang kapatid at hulihin ang ibong Adarna. Makalipas ang mahaba-habang paglalakbay ni Don Diego ay natagpuan din niya ang puno ng ibong Adarna. Totoo nga, napakaganda ng Piedras Platas. Hinangaan din ni Don Diego ang puno ng ibong Adarna. Dahil sa nadamang pagod kagaya ng kanyang kapatid na si Don Pedro, siya din ay nagpahinga sa ilalim ng Piedras Platas at nakatulog dahil sa magandang tinig ng ibong Adarna. At sa ikalawang pagkakataon pagkatapos umawit kagaya ng kanyang kapatid, siya din ay naging bato pagkatapos dumihan ng ibong Adarna. Ilang taon ang lumipas at mas lalong lumubha ang kalagayan ni Haring Fernando. Ngunit nag-aalangan din siyang utusan ng kanyang bunsong anak na si Don Juan para hanapin ang 2 prinsipe at ang ibong Adarna sapagkat baka mapahamak ito. Aking ama, ako humihingi ng inyong basbas, sapagkat ako naman ang maghahanap sa aking mga kapatid, at sa ibong Adarna naggagaling sa inyong sakit. Agad na umalis ng Birbania ang prinsipe dala ang baong tinapay sa kanyang paglalakbay. Hindi niya alintana ang pagod, hirap at gutom sa kagustuhang mahanap ang kanyang mga kapatid at ang ibong Adarna. Habang siya ay naglalakbay sa kapatagan ng bundok Tabor, natagpuan niya ang isang leprosong matanda. Humihingi ito ng pagkain sa kanya. Dahil siya ay may gininto ang puso, ibinigay niya ang kahuli-huling tinapay niya meron siya. Alam niyo po ba kung saan matatagpuan ang ibong Adarna? Bilang kapalit sa iyong kabutihan, ito lamang ang aking mapapayo. Huwag kang hinay sa sino na igaya ang amin. Salit ay pumunta sa isang bahay kung saan nakira ang isang ermitanyo na alam ko makapagbibigay sa iyo ng kaalaman kung paano hulihin ang ibong Adarna. Maraming salamat po. Makapaasa po kayong masusunod ang inyong payo. Nagpatuloy sa paglalakbay si Don Juan hanggang narating na niya ang bahay kung saan matatagpuan ang ermitanyong makakatulong sa kanya. Tao po.
Tao po? Ano ay palilingkod ko sa iyo, o Ginoo? Hinahanap ko po ang ermitanyo nakatira dito upang humingi ng tulong ng manghuli ang ibong Adarna. Mukhang ikaw ay pagod na. Halina't kumain ka muna. Ito din ang tinapay na ibinigay ko sa leproso. Ang leproso at ikaw ba ay isa? Tumango ang ermitanyo. Dahil na rin sa kabutihang tagla ni Don Juan ay tinulungan siya ng ermitanyo sa kanyang pakay. Binigyan niya ito ng labaha at mga dayap upang magamit niya at maiwasan niyang madumihan ng ibong Adarna at hindi siya magiging bato. Ibinigay din sa kaniya ang sintas na ginto upang magamit sa paghuli at panggapos sa ibong Adarna. Dagdag pa nito ang mahiwagang tubig na kailangan ibuhos sa 2 bato na makikita niya sa ilalim ng puno. Maraming salamat. Nagpasalamat si Don Juan at agad na umalis upang hanapin ang puno ng Piedras Platas. Hanggang sa kanya na itong matagpuan. Hindi siya napagod sa paghihintay hanggang sa dumating ang ibong Adarna at nagsimulang umawit. Upang hindi makatuloy sa bawat pag-awit ng ibong Adarna ay sinusugatan ni Don Juan ang sarili gamit ang labaha at pinipigaan niya ito ng dayap. Nang makatulog ng ibong Adarna ay agad na itong hinuli at tinali gamit ang mahiwagang tali. Bago niya linsanin ang puno ay binuhusan niya ng tubig ang 2 bato sa ilalim ng puno. Agad na bumalik ng buhay ang kanyang 2 kapatid. Salamat, aking kapatid. Kami ay iyong niligtas. Nasagip ni Don Juan ng kanyang mga kapatid, subalit pinagtaksilan siya ng mga ito. Binugbog siya at iniwang nakahandusay sa daan na muntik niya nang ikamatay. Inagaw ni Don Pedro at Don Diego ang ibong Adarna at inuwi ito sa Berbania. Mahal na harit, mahal na reyna. Narito daw po ang inyong 2 mga anak, si Don Diego at si Don Pedro. Mahal na hari, dala na namin ang ibong magpapagaling sa inyo. Magaling mga anak, ngunit nasaan ang inyong bunsong kapatid na si Don Juan? Hindi po namin alam, ama. Baka po siya ay naligaw sa kagubatan. Iniharap sa hari ang ibong Adarna, subalit hindi kailan ito umawit. Napagtanto ng hari na ang kanyang 2 anak ay nagsisinungaling. Hindi sila ang tunay na nakahuli sa ibong Adarna. Sa kabilang dako, muling tinulungan ng ermitanyo si Don Juan at ginamot siya nito nang sa agayon ay makabalik siya sa Berbania. Nagalit si Don Fernando nang malaman ang pagtataksil ni Don Pedro at Don Diego. Ngunit napatawad naman ito ng hari dahil sa inihingi ito ng tawad ni Don Juan. Nakabalik ng kaharian ng Berbania si Don Juan. Namutla sina Don Pedro at Don Diego na makita ang bunsong kapatid. Agad lumuhod sa harapan ng hari si Don Juan, habang nakaratay pa rin sa higaan ang ama. Umawit ang ibong Adarna at inilahad ang buong katotohanan. Matapos ang ikapitong awit ng ibon ay tila hindi man lamang nagkaroon ng karamdaman ng hari at biglang itong nakatayo. Sa labis na kagalakan ay niyakap si Don Juan at hinagkan pati ang ibon.